e-bike battery na ginagamit ko sa aking small solar setup. So dito po ako nag-umpisa at ngayon po ay magdadagdag ako ng isa pang ganito. So ito po yung aking brand na ginagamit, Chaneng yan. Ito po ay halos 3 taon ko nang ginagamit yung ganitong battery at hanggang ngayon ay bumibili pa rin ako para magdagdag. So yun kasing small solar setup na pinagsimulan ko ng aking DIY ay hindi ko maitapon-tapon. So nakukunan ko pa siya ng kapakinabangan. So may pakinabang pa siya sa akin kaya hindi ko talaga siya maitapon. So ngayon po ipakikita ko kung paano magdagdag ng battery. So sa mga naghahanap po ng battery na pwedeng gamitin sa ating small solar setup, yun po yung mga nagdi-DIY lamang. Ito po yung nire-recommend ko. Talagang subok ko na. At talagang masasabi ko na matibay siya. Matagal siyang masira. Kasi itong aking setup, 3 taon na po ito. Tapos yung mga nagawa ko pang small solar setup, gaya nung nandun sa aking magulang, sa aking biyanan, sa kumpare ko dati na nagpagawa rin ng ganito sa akin, ay hanggang ngayon po ay wala pa rin problema. Yung mga ginawa ko po sa kanila ay may mga LVD pa yon. So itong sa akin ay walang LVD. Hindi na ako naglalagay ng LVD dito sa akin kasi pansarili ko naman ito. Tinatansya ko lang siya. Pero minsan nalolobatan na, aminin ko. So yun kasi hindi ako natatakot na malobat ito. Kasi sa e-bike po ay ginagamit talaga ito na halos masagad din yung lobat nila. So marami rin akong kilalang may e-bike na 6 years na yung kanilang e-bike ay hindi pa rin sila nagpapalit ng battery at partida po ay nalolobatan pa yun sila. Pero mas maganda syempre na may LVD kasi ang lead acid po ay dapat 50% lang yan. Halimbawa ito 300 watt hour po ang laman nito. So pagdating ng 150 watt hour na lang, halimbawa ay 50% na lang, dapat hindi na gagamitin ang lead acid. Kumbaga, mamamatay na yung inverter. So, yun po yung purpose ng mga LVD. So, itong aking setup ay walang LVD. Yan po ay depende na lang dun sa nag-DIY. Pero, mas recommended talaga na mag-LVD. So, sa mga naghahanap po ng LVD at saka yung relay na ginagamit, pwede kayong gumamit ng kahit anong relay. Pwede yung SSR, pwede rin yung ginagamit ko yung itim. Ilalagay ko po dyan sa comment section kung saan po kayo makakabili ng LVD at saka nung mga relay. So, paano mo malalaman ngayon na 50% na lang yung battery mo? So, meron din po akong ipakikita sa inyo na bagong bili ko. Ito, hindi ko pa nakikakabit. Ito. Ayan. Ito po ay meter ng ating battery. Ayan. So, wala po kayong iba makikita kundi yung pangalan na yan. Electricity meter. Tech M ang tatak niya. So, ito po hindi ko pa nagagamit. I-install ko pa lang siya. So, dito nyo po makikita yung percentage ng inyong battery. Pakikita ko mamaya. At ang lead acid po, meron naman yung chart na voltage chart. Kung makikita nyo sa voltage, halimbawa ay 12.9 or 13.0, yun po ay full charge. So, ang ginagamit ko naman pong float voltage dito ay 13.8. So, pag full charge na siya, tigil na yung pag-charge ng ating solar panel. So, yun naman ay ang trabaho ng SCC. Kapag full charge na, hindi na siya i-overcharge. So, marami pong iba't ibang klase ng voltage chart na makikita kayo sa Google. At ilalagay ko na lang dyan. Ayan. Yan yung isa sa ginagamit ko na voltage chart. Yan. Pagdating ng 50%, makikita mo dyan kung alin yung 50%. Ang problema kasi, kaya hindi na ako nag-LVD sa mga ganitong maliliit. Halimbawa ay tag-ulan or tag-bagyo. Kailangan mo ng ilaw, syempre. Lalo na sa gabi. Kung 50% na lang ito, alangan namang patayin mo siya, di ba? Alangan namang hindi mo siya gamitin. Kailangan ng pamilya mo, ng anak mo, ng ilaw, halimbawa. So, yun yung isang purpose ko kung bakit hindi ako nag-LVD dito. Mapipilitan ka rin gamitin eh. Iba-bypass mo pa rin yung LVD. So, sa akin, hindi na talaga ako nag-LVD sa ganitong lead acid. So, ipakikita ko po yung setup na dadagdagan ko ng isang battery na ganito. Ito po ay na-vlog ko na rin dati, yung aking small solar setup na ginagamit ko sa washing machine. Ayun yun. Ito po ay meron akong tutorial dito kung paano gumawa nito. Nandiyan po sa comment section, ilalagay ko yung link ng YouTube video. Ayan, so bali ito yung idadagdag kong battery dun sa aking setup. Pakikita ko yung setup ko. Ayan, yan yung ginagamit ko sa washing machine. Sa gabi, ang purpose nitong setup ko na to ay para dito sa electric fan. Ayan, yung electric fan na yan. Ayan. Pag magdamag po namin yan, umaabot ng 11.9 minsan. Hindi ko napapansin na 11.9 volts na lang. So, saka ko pinapatay yung aking inverter. So, hindi na ako nag-LVD dyan. So, hindi ko po nire-recommend yon. So, nasa sa inyo na po yun kung mag-LVD kayo or hindi. Basta ako hindi na kapag ganitong mga small setup. Kasi nga, iba-bypass mo rin naman yan kung sakaling kailanganin mo. So, dapat po talaga isusundin nyo yung DOD. Yung depth of discharge. Ito, 50% po ang DOD talaga dapat nito. Nitong lead acid. So, yun po yung recommended yan.
So bali yan po, ito yung aking idadagdag na battery. Ayan. So 0.5 natin para mas malinaw. Yan. So yan po yung idadagdag ko ngayon. At para hindi na umahabot ito ng lowbat sa gabi. Magdamag na yan talaga dyan na hindi ko napapatayin. Minsan kasi nagigising ako alas 4 ng madaling araw ay 11.8 volts. Pero gumagana pa talaga yung electric fan ko doon. Naka-aircon naman kami sa gabi gamit itong setup na to. Ito. Yan. 6 kasing batteries yan. So sa gabi ito lang ang pangmagdamag naming fan. So ang isa pa pong isi-share ko ito. Mas maganda talaga itong ganitong maliit. Dito ako nag-umpisa. Diyan din ako natuto. Ito yung nakalagay dyan dati. Yan, nakaganyan yan dyan. So, ang ayoko dito talaga, gumagana pa po ito. Ang problema dito talaga, hindi siya nagpo-float voltage. Unlike dito, kita nyo yan. Ayan o, makikita nyo, full charge na yung battery natin. At nagpo-float siya. Ayan, hindi na nagbi-blink yung arrow. Kita nyo? Ayan o. Pero subukan natin buhayin yung ating inverter at mabubuhay yung ating electric fan. So, ngayon kakainin ng electric fan at ng inverter yung karga nitong battery. Ngayon nabawasan yan, ayan magcha-charge na ulit siya. Ayan, makikita nyo. At ngayon ay ginamit natin, syempre 13.8 volts yung ating float voltage na sinet up ko dyan. So, nasa 13.6 siya. So, kapag pinatay ulit natin yan, ay i-charge ulit niya yung ating battery at magpo-float ulit yan. Ibig sabihin na abot niya na yung 13.8. At kapag naabot niya na yung 13.8 na sinet mo na float voltage, ay titigil yung ating SCC sa pag-charge ng ating battery. So, hindi niya i-overcharge. Sa mga nagtatanong po, meron akong YouTube tutorial nito kung paano gumawa nitong setup na to. At lahat din ng mga materyales na ginamit ko dito ay naandun din. At yung mga link po na yun ay trusted dahil legit po yun, dun ko binili lahat ito. Ang nagastos ko na po dito ay nasa 10,000. So, nagdagdag ako ng isang ganito, 1.4. So, 11.4 na yung gastos ko dito. So, bali magiging 3 na yung battery ko para pang magdamag na talaga dun sa aking electric fan sa gabi. Ngayon ay 900 watt-hour na po ang value nitong 3 na to. So, yun yung power na kayang ibigay nitong 3 battery. 900 watt-hour. So, sa pag-compute mo, no, 900 watt-hour, kung kailan yun malulobat, halimbawa ay, ito yun, 900. So, kung ang inyong gagamitin ay electric fan, for example, which is 60 watts. So, i-divide mo yan sa 60 watts. So, 15 hours po yung itatagal nung 60 watts electric fan na yon dito sa 3 kong batteries. Kaso, hindi pa po kasama dun yung mga losses. Ito po kasi ay kumakain ng 20 watts. So, may losses pa rin po yan. Bukod dito sa inverter. Bukod dito kasi gumagamit din ito ng kuryente. At bukod dito. So, pagpalagay na natin na 900 watt-hour divide 100 watts na lahat. Ayan. Tatagal po ng 9 hours itong aking 3 battery. Gamit yon. So, 60 watts yon plus 20 plus ito, plus yung pang ibang losses, gawin na natin 100. Ay 9 hours yung itatagal nitong 3 battery na ito. So, ang solar panel naman po niyan ay 200 watts na bifacial. Jinko Tiger Neo po ang tatak. So, ayun po yun nakalagay doon sa labas. So, yan po ay bifacial kaya mas maganda na nandyan siya at may allowance siya doon sa surface. Nakakawang siya ng at least 1 meter doon sa ground para mag-reflect yung sunlight dun sa ilalim kasi yung ilalim po niyang solar panel na 200 watts na yan kasi nga ay bifacial siya, so yung ilalim niyan ay sumasagap din at least 10% yung sinasagap niya, so mas malakas siya mag-charge kapag nakakawang siya sa lupa. So ilalagay ko din po dyan sa comment section yung link kung saan nyo po mabibili yan. Kasama na rin itong ating PV cable, yan po ay nasa 6 meters. 12 AWG po ang sukat niyan. Meron din po akong link yan. Nakalagay naman po sa comment section yung mga materyales na ginamit ko dyan sa aking solar setup. So ayun po ang isang dahilan kung bakit ako magdadagdag ng battery. Sa gabi ay kinukulang. Sa araw naman ay sobra yung 200 watts na solar panel. Sobra dito sa dalawa. So kaya magdadagdag ako ng isa para maging 3. So palagay ko po ay sobra pa rin talaga yung 200 watts na panel dito sa 3 na ito. Sa mga nagtatanong naman po kung paano makuha yung watt hour, ayan yun 12 times 25 is 300. So 300 watt hour po ang isang ganito. Ito at ito. So 300 times 1, 2, 3 is 900 watt hour. So kaya po nakuha yung 900 watt hour na power nitong 3 battery. So ayan, dahil full charge nito, ayan, naka-float na tayo.
Ito po kasi pagdating ay sinukat ko na ito ay 12.9. So tatanggalin ko itong dalawa na ito at ito yung i-charge ko para ma-full charge sila at saka ipaparallel ko na silang tatlo. So mas maganda kahit makaparallel yung inyong batteries, pag magdadagdag kayo ay i-full charge nyo lahat para pantay-pantay talaga sila lahat. At ito naman po yung sinasabi ko sa inyo na pwede natin gamitin para malaman natin kung ilang percent na yung ating battery. So ito hindi kasi natin mai-test dito sa battery kasi maiksi lang. So sayang naman. Dito ko po yan ikinakabit. Dito po sa output nitong ating SCC. Kasi yan ay konektado dito sa ating battery. Yan. Pwede po dyan natin i-connect. So ipakikita ko lang po sa inyo kung paano ito mag-work. Ayan. Positive negative din po ito ang polarity nito. Ayan. So ayan po. Inilagay ko na dun sa kinonect ko na. At ayan nabuhay na po itong ating voltage meter. Percentage meter ng ating battery. Ayan. Nadidetect niya na 13 volts. So ang maganda dito ay meron na rin itong mga calibration. Pwede mong baguhin yung settings. May temperature sensor din po yan. Ayan, makikita nyo, 32 degrees Celsius. At may auto detection din po siya. Halimbawa ay 24 volts, 48 volts ay i-auto detect niya yan. Tapos, sabi ko nga, meron tong calibration. Pwede mong baguhin kung anong battery yung nasa settings mo. May manual naman po ito. Hindi ko na ipakikita kung paano kasi dito ko lang naman to gagamitin. Pero ipakikita ko mamaya dun sa akin 24 volts na setup. So ayan, as you can see, 100% na yung ating battery at 13.0 volts. So yan po yung ating rest voltage. So ipakikita ko naman ngayon dito sa ating 24 volt system. So ayan po yung ating 24 volts na system. At yan po yung nagpa-power up dito sa aking buong bahay. So sa mga hindi pa po nakakapanood, meron po akong mga vlogs tungkol dyan. At kung magkano na yung nagastos at kung ano yung mga kayang pagganahin at magkano yung budget. So DIY lang po yan, ako yung gumawa. So sa mga nagtatanong po kung gustong bumili sa akin, hindi po ako gumagawa ng ganito at nagbibenta. Pero meron po akong mga business partner na installers. Pwede po kayong mag-request kung gusto nyo magpakabit ng solar setup. Pero dito lamang po sa Mindoro, hindi kami tumatawid ng dagat. So bali dito natin i-connect sa breaker. Tetest lang naman natin. So ayan po, kung makikita ninyo, may auto detection siya, ayan o. 26 volts, 26.7. So ayan yung kagandahan dito. Ang problema lang dito ay wala siyang pangkapit sa likod. So kanya-kanyang diskarte kung paano siya ikakapit sa board or sa pader. So isa rin po sa maganda kapag meron kayong mga gamit. Katulad nitong wire stripper, ayan, napakabilis gamitin. So ito yung pinaputol ko dito. So all in one na po yan. Meron din pang crimp dun sa mga, ayan, mga terminal lugs. So ito naman maganda pang talop, ayan o. Ayan, napakabilis lang. Tapos ito na, lalagyan na natin ang terminal lugs. So ayan, nasa sa inyo na po yan kung anong sukat. So ayan, itong 6.8. So number 8 yung wire, 6 yung gitna. So ayan, nakalagay 6.8. Ayan. Ilalagay mo lang yan dyan. Ayan, pagkakasahin mo lang yan dyan sa loob. Tapos, nagamitan mo na nito. Ito yung gamit kong heavy duty crimper nga lang ito. So nakalagay naman dyan 6mm squared pataas. So bali yan po, naisuot ko na lahat ng wires dun sa terminal lug. So i-crimp na lang yan. So ayan po, na-crimp na natin. At hindi na po yun matatanggal. At after po na ma-crimp, ayan, ay lalagyan niya ng shrinkable tube. Ayan. Ito po. Hindi ko makita yung kulay pula. So ito kasi nilagyan ko na to. Ayan. Kulay pula yung ginamit ko. Kasi pula yung wire. So ayan. Mura lang po yung ganito sa Shopee. Ito po yung ginagamit ko. Hot air gun. Ayan. Meron din po tayong link niyan. Parang nasa 200 lang yata ang bili ko dito. Wala pang 200. So mainit na hangin po yung binubuga niyan. So ayan po, itry natin dito sa kulay black yung ating shrinkable tube. So isasaksak nyo lang po ito. 220 volts din po ito. Ayan.
So ayan po, tapos na, na-shrink na natin. Ayan. So bali yan po, naipag-parallel ko na yung tatlong batteries. Ayan, 1, 2, 3. So as you can see, full charge pa rin. 13.2 kasi pinull charge ko muna ito bago ikabit. At ayan, naka-float na ulit siya. So pwede na natin diyang isaksak yung ating electric fan para hindi sayang yung nakukuha ng ating solar panel na 200 watts. So ayan, gamitin na natin. Ayan. Ayan o. So ayan, ginagamit natin ngayon yung excess dun sa solar panel. Yung nasasagap niya na liwanag na kino-convert niya into energy ay yung electric fan dun na pupunta. So ayan, ngayon ay medyo makunat na ito. So talagang hindi makalimutan yung lead acid. Hanggat nandito sa akin tong setup na to ay talagang nanghihinayang ako kasi pwede naman siyang magamit. Gaya nun, pang magdamag namin ngayon dito. At saka ilaw dito sa aking dito. Maglalagay ako ng ilaw dito na 12 volts. So ayun po, dito na natatapos yung pagdagdag ko ng battery at sana po ay may natutunan kayo kahit papano sa video na ito. Kung meron man po, pwede po bang pakishare para malaman din po ng iba. Maraming salamat po.